mga kapatid! Day off natin today. So, thank you Lord. Makakapagpahinga tayo. And then, syempre, isasama ko kayo sa aming Bible study. Makikita nyo mamaya. So, it's a big help also kasi makakarinig din kayo ng mga Word of God, and at the same time, makakatulong din ako sa inyo. Kung may mga pinagdadaanan man kayo, baka para sa inyo yung words, 'di ba? So, ayun, samahan niyo ako today sa aking buong araw na day off. Lalaba ko ngayon. Actually, kahapon pa yun. Kagabi pa yun. Kaso nga lang, ayun, pag inaabot talaga ako ng antok, nakakalimutan ko na talaga. Gabi, nagiging, ako, sobrang maantukin. Siguro dahil din sa iniinom kong gamot. Kala ko may tao. Pagka talagang humiga ako, as in, dire-diretso na. Maya-maya, inom na ako ng gamot, and then kakain ng breakfast. So, very important sa akin ang kumain ng breakfast kasi yun ang kailangan sa may PCOS. So, ayun lang. Samahan niyo ako. Guys, muna tayo. Mukha na tayong ungga. Nilagay muna tayo ng moisturizer cream. Ang aga-aga niyang ini-stress yung sarili niya sa mga balita sa Pinas. Diba? I'm using Vaseline for my lips kasi sobrang dry niya. Ayun lang, wala tayong arte. Pagising sa umaga, hilamos. Wala tayong maarting sabon. And then, lagay lang ng moisturizer sa mukha. Yun lang. Ang sarap kumising sa umaga. So, ayan. Ito tayo sa labas. Check natin yung nilalaban ko. And start tayo mag-clean ng windshield.
tinapay, breakfast. Magluluto ako ng egg and lady's choice and then tinapay. So, malapit lang naman yung cold store dito sa akin. Doon lang. Ayan, doon. And pwede naman ako magpa-deliver. Kaso nga lang, hindi kasi gumagana yung scan to pay ko. So, kailangan talaga nating bumaba. Medyo okay na yung panahon ngayon. Hindi na ganun kainit. Grabe. Ang sarap pagising sa umaga talaga. Lord, thank you. Thank you so much. So, ayun lang yung building namin. Nandito na tayo sa cold store. Kukuha tayo ng tinapay. Ayan. Ito yung bibili natin. Hindi ko alam kung magkano ito. Kukuha tayo ng isa. And yun, ayan, nakabili na tayo ng bread. Hindi ako nakapag-video doon sa loob kasi gagamitin ko yung phone ko pang bayad. Tap card. So, nakabili tayo ng tinapay. Yung half size niya is 60 pesos. Yeah, 60 pesos. Pero dito sobrang mura lang. 400 feels. Coins lang. Sayang oh, bakanting lote to guys eh. Ayan oh. Dati, nung may aso dun sa bahay namin, ayan, binababa ko siya dito. Pinapaihi ko, pinapatae ko. Pero wala na kasi siya. Nasa mabuting amo na siya ngayon. Ayan. Hindi ko naman pwedeng ibaba dito si Sweetie at hindi naman niya naglalaki sa labasan. So, good morning, brother. You're the reason. So, kakatapos ko lang magluto ng itlog. Breakfast. Hindi ko na siya na-videohan. So, ayan. Magsasampay muna tayo. Hi! Ni Barbie sa paril. Sampay muna tayo. Kahapon pa sana ito tapos. So, nga lang. Nakatulog ako. Kasi usually wala kami nakakapag-breakfast before eh. So alam niyo, kuya, hindi nakakapag-breakfast. So nangyayari, tanghali na gumigising. Alam niyo, hindi maganda sa awan. Tapos, ang lunch pa, late. Minsan, ang lunch namin, alas 3, alas 4, lalo na ako. Alam niyo, hindi talaga normal, hindi healthy. So, dinner, minsan madaling araw na, alas 12, alas 11, ganun. So, pinipili talaga namin ni Jay na makakain kami ng breakfast at the same time, kakain kami ng lunch on time. So, ayun, naranasan namin sa Pilipinas talagang sunod talaga. Alam mo yung sasakit na yung tiyan mo kapag bandang alas 11, alas 12 na. Tapos kapag breakfast, alam mo yung, alam talaga ng tiyan mo yung oras ng pagkain doon. Dito hindi. So, hindi normal. So, Hoy!
May pa-vlog-vlog ka pa. Sundin ang... Ito si Kuya Fidel. Ang kuya namin dito. Yung itsura ni Kuya. Gayon. Gayon. So, ayan. Mahal ang tulad mo, sundin ang loob mo, iparinig ko sa lahat mo. Guys, amusan? Mga idol, sanlingguhan ako kung mag- wala na kayo suot. Bebe. Ha? Ano bebe? Baka naglilinis na. Ayun yung mga kasama ko dito sa flat. Si Kuya. Then meron pa si isa, si Jaime. Then si Jay. Yan. Aha, mag-vlog ko si Kuya ng ano. Pang nagsasama. Sabog. Hey! 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 Oo nga pala, may kasi siya, no? Yung ulam namin for today's video. Ano to? Nilagang baboy? Nilagang baboy with rice. Ito yung nagluto. Si Kuya Fidel. AKA, may baril pa. AKA, paring Fidel. Tapos si Jaime. Kakatapos niya lang magpintura. Yun, ito yung chef namin, si Kuya Fidel, aka paring Fidel. Ito po yung niluto niya. Nilagang baboy. Thank you, Kuya Fidel. Hoy, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Sabi ko, magpapalit ka ng damit. Ba't yan pa rin ang suot mo? Nasaan ka daw kumuha sa kwarto? Hindi mo tama sa sabi? Alam nyo. Sige, alam nyo to. Nakaputan nyo yan. Sa Pampanga to, sa air pa rin. No? Hindi ko alam yun ah. Akong bahala. Hindi ko talaga, kinuha na talaga yung buhay ko. Hindi yung problema mo. Tapos sumunod na lang kayo sa amin sa Baguio. Oo. Oo. Ingat ka na kaya. Ah. Ano ba yung stock wall, pre? Takas. Ha? Takas. Huwag ka malungkot. Jaime. Huwag ka malungkot. Parang ang ganda ng lighting dito. Diba? Parang ang ganda ko dito. Agree ba kayo? Oh my God. So, ay nakakatas lang namin mag-lunch. Salamat Lord sa ipinrovide mong pagkain namin for today. So, naalala ko lang bigla. Dadaling ko tong stand ko mamaya. Kasi, every time na magpipicture kami sa Bible study, pinapatong lang yung phone. So, ayun. Para maganda yung pag-picture-picture and mas marami kaming makapture. Kasi di Bluetooth din siya. So, eto. Ayan. So, nakikita nyo ngayon. Hindi ako masyadong nahihirapan kasi naka-stand na siya. So, magpa-plancha lang muna ako ng ng damit ni Jay kasi may pasok siya ngayon. And magre-ready lang din ako ng damit ko para mamaya, para hindi na ako magmadali ng magmadali. And magluto kasi si Kuya Fidel ng sisig, pork sisig, and pancit. So, i-vlog natin yun. Baka sarap magluto niya ni Kuya Fidel. Buti na lang may chef tayo dito. Saka si Jeffoy.
So, ayun. Ito naman, yung asawa ko palagi na lang talagang nilalagay yung pantalon dito, isinasabit dito. 'Di ba? Ako din naman pasaway din ako nagsasabit din ako dito ng bra. Natutuwa talaga ako dito sa Bluetooth na to. Tapos nasa stand lang yung phone ko. So kapag i-stop ko siya, pipindutin ko lang. Tapos kapag i-play ko, ipipindutin ko lang ulit siya. 'Di ba? Nakakatuwa. Dapat pala yung binili kong stand, yung sumusunod kapag naglalakad. Love! Ayan, magpa-plancha lang ako ng susuotin namin. At uniform ko para bukas. Bukas kasi meron akong appointment sa sa police traffic. So, kukuha kasi ako ng lisensya. Sana matapos ka agad. Actually, matagal ko nang balak kumuha ng lisensya. Ang kaso nga lang, takot kasi ako mag-drive dito. Kasi yung mga driver dito, talagang, ay, Diyos ko po, patawarin ako ng Panginoon. Ay, nako. Lalo na kapag mga ibang lahi. Diyos ko po. Talagang, grabe magpatakbo ng sasakyan. Ay! Nahulog yung aking mic. Yan. Regalo to ng kapatid ko, ng birthday ko. And then yung stand na yan. Parehas yan ng brand, T&W. Nabili ko sa sa TikTok. Tapos siya yung nagbayad. Ito atang mic ko. Nabili ko ng 400 plus. And then, yung stand na yan, nagamit ko ngayon, is 500, I think. May discount pa yun. Thank you, kapatid, sa iyong parigalo. Actually, nag-message na nga siya kanina. Sabi niya, ate, nasa na yung vlog mo? Sabi ko, wait ka lang. Kasi nga, na-busy ako, may work. My 2 boys. Sarap buhay. Si paring Pidelo. Kala mo, albularyo. Albularyo. Magpapahinga sana ako kaso nakita ko tong dalawa. Anong gagawin mo, kuya? Pansit gisado. Kaya Fidel, mag-vlog ka nga, mamaya hiramin mo tong phone ko habang ikaw ay nagluluto. Yun yung isa. Sana mo na tinigo. Si Don. Wala ni. Kulo na! Awas din. Mawas! Go! Napakuluan niya yung baboy kasi magsisisig si kuya. Habang yung isa ay nagagayat pang pansit sabi ko namang isa ay gagawa ng milkshake. Ayan. Saging na fresh. Ano to? Ba't ganito? Nilagyan mo sa freezer? Ba't mo nilagay? Ano? Gagawin niya ako ng shake. Ito yung nangyari. Ang baboy ni paring Fidel. Usok-usok pa. Oh.
Kasi Dapat pala bunod. Beans. Carrots. Green and red pepper. ibang malaman ko si Jaime ay namimiss ang girlfriend niya. Paano na ito? Uwes ng puso ko'y ikaw. Laging tamimik at tiyong huwag ka nang manliligaw. Hanap pa lang kasi ng iba dito, Jaime. Hanap pa lang kasi ng iba. Naliligo ba siya sa'yo? Hindi, pag-uwi mo, meron ka din doon. Meron ka rin din eh. Akin na yan. Pag-stay up si Leslie. Ito po. Itong dalawa. Yes. Umiiyak! Iyak pa mo, Jaime. Ano na yung ginagawa mo? Patay naman. Ha? Patay. Atay? Pakuloan mo. Ayan, chicken buong buo. Yung atoy, pinapakuloan ni Kuya para matanggal yung lansa. Galing. White onion. Dami. Masakit sa mata? Huli mo na yung bawang, Kuya? Hindi pa. Ano yan? Ah. Kahit hindi mo siya ito. Dami, Kuya. Oh, liliit pa to. Ha? Liliit pa yan. Talaga? Oo. Magmamagka pa yan. Dami. Pork sisig. Ano lang yan, Kuya? Yes! Tapos lalagyan mo lang ng mayonnaise. Tapos yung atay. Papakita ko sa iyo ang ating sekreto ng Pagluluto. sisig. Grabe, ang bango. Ang bango. Mabango yan. Wala pa akong nilalagay dyan. Wala pa mga asin yan, no? Mga pepper. May lasa na naman yan. Are, para sa my birthday. Birthday ni Boss Jaja. Yan. Mamaya yan. Mamaya pala to. Wala baka mahulog ko to. Sarapan mo yun, Kuya. Yung cabbage. Putok-putok pa nga.
Pero kailangan ganyan yung outfitan mo pag magluluto. Pag magluluto ka, kuya. Tinatanggal na ni kuya ang sobrang mantika. Ang mantika galing sa baboy. Ang dami, kuya. Ang galing. Kaya naliit ang pot mo eh. Doon to. Grabe. Abo mo yan, mantika. Libreng mantika. Pansit. Bango. Ano na? Luto na to, kuya? Okay na yan. Lalagyan na lang natin ng ano. Ng mayonnaise, mga pampalasa. Ang secret recipe ni kuya. Yung mayonnaise, hinalo sa atay. Parang ice cream. Parang ice cream. Ito yung ihahalo ni kuya. Dito sa may mayonnaise na may atay. So, hahaluan niya ng oyster sauce. Tapos, itong Knorr seasoning. Tapos, black pepper. Then, hahaluan niya ng sugar. Then, nilagyan ng lemon. Sugar. Pepper. Hindi mo minimix ka agad dun sa baboy. Knorr seasoning. Then, oyster sauce. Huwag kayong mag-alala. Hindi mawawala ang mga plaka. Binenta ko ang mga ito. Luto na yan? Oo. Ubo. Saan natin yan ilalagay, kuya? Dito. Dyan na? Diretso? Nakagalin na yung mantika. Wow! Ang sisig ni Kuya Fidel. Ang sarap. Ang bilis lang magluto ni Kuya. Bomba yan, bomba. Ano, hahati-hatiin mo yan? Or isang ano lang? Isang piraso lang po? Swerte ko, sino makakakuha? Diyan mo to si Jaime. Ang layo na naman ang iniisip. Hoy! Ano ba yung kalapatay? Ang layo na naman ang iniisip mo dyan. Ha? Gusto mo bang, ano? Dala ng beauty sa tubo. Gusto mo bang mag-food trip tayo dun sa Al-Najma? Kanina wala pa yun eh. Kaya, daming oil, oh. Bilis bumaba. Ang mga pasobrang mantika galing sa baboy. Aring mantikang aray, masarap pa rin pang gisa-gisa. Pang ano na, kuya? Pang sinangag? Sinangag. Ginisang sardinas. Ano pa? Ginisang itlog. Wala na tutulog nila. Titigman natin ang luto ni Kuyang sisig. For sure, masarap ito. Mauna-una na ako sa pagkain.
Kuya Fidel. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Fidel. Tulog ng mga tao dito. Ah, Hindi ka na ba makatulog? Naiinita ka ba? patay ito mamaya, Kuya. Ha? Patay ito mamaya. Wala pang 5 minutes to. Ang pangalan mo ba ay... Ang sarap, Kuya. Leon? Bakit tayo si Dada hindi makatikin? Ang sarap, Kuya. Sarap! Ayun, may kanin pa. Yan ang recipe ng mag-iinom. Tampulos. Tampalos. Kap. Natatakot ka ba? Hindi. Bakit ako nagtakot yung akin yan? Kasi ang paniniwala dito, lalo na sa probinsya, na kinamato ng ganyang aso. Kasi, may nakikita daw to, kulto. Sige, pauna na ako. Ang sarap, guys. Mamaya mga kapatid, lubos na to. Masarap talaga magluto si Kuya Fidel. Yun yung tagaluto dito sa bahay. Tsaka si Jay. Magsasalitan lang sila. Kasi ako hindi ako magluto. Dan si Jaime hindi rin. Tagahugas lang kami lagi. Tap. Susan, hindi ka na nabalik mo. 2 months. Hindi ganun ka dami ng mayonnaise. I see. Hindi rin maalat. Oo naman, I miss Sakto you. lang. Namimiss kong makulitan mo. Hindi din ganun kaanghang. Sandy. Good morning, Manang. Good morning. Halika, sabayan mo na kami, Alex. Sino naman ang makikita ko dito? Tap. Di ba na ako, Manang? Dito na lang ako. Oo. Ayaw mo dito? Okay lang ako dito. Tapos yung sibuyas. Manang, sino mo ATM dito? Nagbe-blend talaga yung lasa dun sa taba. Sa baboy. Kasi, Ginawan kita di ba nung sinutay kanina ni Kuya, may mga sibuyas na. Tapos, nung patapos na, nilagyan niya ulit nung raw na sibuyas. Kaya, nangingibabaw talaga yung lasa. Sarap. Ano yan, Manang? Authentic. Biga ng lagonisan. Luto na po ang pansit. Bango. Dito ba kayo nakasamig doon? Oo, I'm just waiting for order. Sa dami ng Bible study. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Gia Cafe. So, dito kami nagpo-Bible study sa gig. So, as you can see guys, extension ng Gia Cafe. Welcome to Royal. Welcome to Gia Cafe. Asan yung mga bahay? Bro, ano meron dyan? Ilalabas sa YouTube to. Salamat.
Shoutout mo yung asawa mo. Shoutout sa... Nakakapepe, no? Shoutout mo yung asawa mo. Yung isa lang, ha? Shoutout! Tuso nila. Hello. Shoutout, Vanessa. Shoutout mo yung asawa mo. Makakilala sa isang Batangas. Ipopost ko yan sa YouTube. Iba talaga si Barney. Ayun. Wala kayo lang sa kanan. EFW. Oh, parang kotse ang dati. Next time, BMW. BMW, PNW. Ano na? Dalawang letter na lang. Panginoon, salamat sa panibagong araw na kami iyong pinagsama-sama mo. Salamat sa walang sawang pagmamahal sa amin upang kami ay pagtibayin sa anumang pagsubok at hamon sa buhay na aming maharapin sa araw-araw. Gayon din sa biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa kalusugan at kalakasan na iyong binibigay upang magampanan muli ang aming mga tungkulin sa araw-araw. Amin sinasapuso at sinasabuhay ang iyong mabuting salita at magkameron ng kaalaman upang mas mapalapit kami ng lubusan sa iyo, Panginoon. Pupurihin at sasambay ka namin, Panginoon. Dalangin namin ang iyong paggabay at patnubay sa araw natin. Amen. Now, let us worship and praise our living God. Let us lift our eyes to Him. Let us lift our hearts to the one who is holy, blameless, and full of glory. Lord, we give you all the honor, the praise, and the worship you deserve. Hallelujah. Let us sing.
You are our King. You are our Savior, our Lord God. We thank you, Father. In Jesus' name. Praise the Lord habang tayo kumakanta. Let's go! Thank you very much. Buenas na sa bata. Walang buenas. Buenas naman ang bata na iyan. Praise God. So, nagpapasalamat po ako sa sa Panginoon. Sa isang taon na patuloy na Tingin ka kay Joy. lumalakad. Ito, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. So, tayong lahat ay isa, mga kapatid. So, thank you sa Panginoon dahil sa isang taon na binigay niya sa akin, sa mga tinuro niya sa akin, sa challenges, trials, saka sa lesson na lagi niyang pinaparealize niya sa akin na walk by faith, not by sight. So, yun. Praise the Lord. I'm 27 na, mukha lang 18. Praise God. Ay, pag ganun talaga. Parang tinatanggap na talaga yung susunod na nasa na ang baton. Nawala kami sila, praise God. Nauna pa ako sa yung bahay namin ni Mrs. Ngayon sa awa ng Diyos ay kahit na araw-araw kami pabalik-balik ni Mrs. Parang araw-araw na rin, no? Manila, Batangas, hindi ko iniinda yung pagod kasi nakikita namin yung progress nung pinaghirapan namin dalawa na yung bahay. Kaya ang bait talaga ng Panginoon Diyos, hindi talaga malaman na kung kailan talaga ibibigay yung blessing. Talagang talaga ako. Nung natapos yung bahay namin, talagang sabi ko, totoo ba to? Na nakapunta na tayo ng ganito. Tapos, nakahanap din kami ng pastora na nag-blessing ng bahay namin. Tsaka praise God kasi yung subdivision na yon, may mga Christian din na nagsisimba. Tapos yung simbahan nila malapit lang din doon sa bahay na nakuha namin sa Batangas. Kaya grabe, pakabait ng Panginoon. Yun lang po. Thank you sa lahat. Salamat din ako sa Panginoon. Yeah, kasi nandito ako ulit. Tapos na matagal na na pagka-absent. Yeah, so ayun, tsaka nakita ko yung magagandang bisita natin. Si Aline, tsaka si Gladys. Talagang special tong araw na to. Baka jaja. Yung mga jaja. From Yeah. So last Friday, sino nakakaalala ng topic last Friday? Ha? Si ano pa magat? Mas na time. Ha? Kalimutan na natin agad-agad. Crisis coming. Amen. So, yun ang pinaka-topic ni Pastor ay tungkol sa sa warning sa mga Kristiyano, and it's an indication sa ating lahat na malapit na talaga dumating ang Panginoon. The trumpet is sounding na. Yeah. So, pero hindi tayo dapat matakot. Dapat maging prepared tayo. Kasi the Lord wants us to be ready. Yung walang iwanan. Yeah? So, marami nagsasabi, Lord, ayoko pa kitang dumating. Marami nagsasabi tayo, Lord, dumating ka na. Pero may mga nagsasabi naman, Lord, ayoko pang dumating ka. Bakit? Kasi hindi pa ako nagkakaasawa, hindi pa ako nagkakaanak. Tapos ipangarap kong travel ang buong mundo, ganyan. Di ba may mga ganun tayong feelings? Lord, ayoko bang dumating ka? Bakit? Kasi hindi pa full yung yung joy ko dito sa mundo. Parang gusto ko pang maging masaya dito sa mundo. Pero alam niyo ba, brothers and sisters, yung joy na nandito sa mundo is just a shadow of the joy that is about to come. Kapag pumunta na tayo sa langit, yung the greatest pleasure na nandito sa earth ay wala sa kalighingan ng ligaya natin sa langit. Yung yung mga sinasabi nila na magpupuri lang tayo doon. Ang boring naman, magpupuri lang tayo doon. Saka sabi nila sa langit wala daw beer eh. Paano kami sasaya doon? Pero alam niyo kung bakit tayo magpupuri? Kasi overflowing yung joy natin na na wala na tayong wala nang iiyak, wala nang malulungkot, hindi natin kailangan ng pera, bayad na lahat ng utang natin. Hindi ba napakasaya noon, di ba?
Sakit sa ulo. So, kailangan, itong panahon na to, that we are in the last days, we need to seek God all the more. Kasi truly nararamdaman na natin sa mga nangyayari sa paligid. Yeah. So anyways, ang topic natin ngayong gabi ay pinamagatang discernment. Narinig niyo na ba yung salitang discernment? Ha? Ang salitang discernment ay nangangahulugan ng ability to distinguish between truth and falsehood, right from wrong, God's will and worldly desire. Ito yung kakayanan na pag malaman mo talaga, ano ba talaga yung tama o mali? Sabi nila, alam na daw talaga natin ang tama at mali. Talaga ba? Alam na ba talaga natin? Minsan, merong mga bagay na parang tama, pero later on, malalaman mo, ay mali pala. Ganyan, di ba? Merong mga bagay na akala mo, matalino ka na, yun yung pinili mo. Pero, in the end, iyak tawa ka, di ba? Kasi, walang discernment. Yan. So, kailangan natin ng discernment sa buhay natin. Para malaman natin ano ba talaga yung tama, ano ba talaga yung maganda, yung mabuti, para hindi tayo iyak tawa balang araw, okay? So, the Greek words for discern ay anakrino and dokimazo, meaning to thoroughly search, examine, and test whether something is genuine and worthwhile. Kailangan, alamin talaga natin mabuti, saliksikin natin, at i-check natin mabuti kung maganda ba talaga yung bagay na papasukan natin. Unang-una sa business, di ba? Daming iyak tawa talaga sa business. Parang maganda eh. Di ba? Dali lang, kukuha ka lang ng one sa left at saka one sa right. O, di ba? Wala kang gagawin, hindi ka daw magbibenta. Meeting, no? Pero anong nangyayari, di ba? Ang daming umiyak dyan. Parang maganda naman yung crypto na yan eh. Pero bakit ang daming meron pang nagpakamatay, bumagsak yung crypto. Yeah, meron pang pinangutang nila para lang maka-invest sila, and then in the end anong nangyari. Yeah. So ganun din ng isang relationship. Ang ganda-ganda niya, palagi ko she's the one na talaga. 'Di ba? Tapos later on, oo nga, she's the one, pero yung pala ang bilis ng bibig sa daging. 'Di ba? Hindi natin alam eh. Meron mga parang, wow, siya na nga siguro talaga kasi ang pogi niya. Bakit mga sabihin ko? For example, sasagutin ko ba to o hindi? Di ba? Di ba, Aline? Charot. Mga ganon. Ito ba ay maganda o mabuti? Nasa Bible yan. Ngayon, kung hindi mo tinanong, akala mo, na depende sa feelings mo, ay mapapahama ka. Kasi minsan akala mo magaling ka na pero hindi ka magaling. Kasi binibase mo lang sa lukso ng dugo. Naranasan niyo ba magdesisyon ng dahil sa lukso ng dugo? Parang palagay ko ito yung pipiliin ko kasi parang bumibilis yung tibok ng puso ko dito eh. Parang gano'n. Ano bang bibilihin kong kotse, yung green o yung blue? Parang mas malapit sa akin to. Anong trabaho yung pipiliin ko? Parang sa tibok ng puso ko mas gusto ko to. Ganyan. So, akala mo may wisdom ka na, pero hindi mo naman tinanong si Lord. Diba? The Word of God is living and active. Living and powerful, sharper than any two-edged sword. Huwag tayo magdesisyon ng dahil lang sa ating mga lukso ng dugo. Kasi, ibig sabihin nun, it's out of the flesh. Kahit na nakilala na tayo sa Lord, susceptible pa rin tayo sa mga decision out of our flesh. We need to really study the Word of God para pagka may mga desisyon na ganyan, the Holy Spirit will remind us kung ano yung word ng Panginoon na tumatama doon sa situation natin. Yeah? For example, may trabaho ka, no? May trabaho ka ngayon. Okay naman siya, kaya lang mababa ang sahod. Pero yung timing, okay naman, nakaka-attend ka ng lahat ng gawain. Ngayon, merong nag-offer sa'yo na mas mataas na sahod. Pero sobrang hectic ng trabaho, yung timing talaga halos wala ka nang tulog, ganyan. Ngayon, anong pipiliin mo? So, nag-pray ka, Lord, give me wisdom. Tapos naalala mo, marami kang utang. Naalala mo, dami mong ganyan. Pero, dahil sa nabasa mo na, noong unang panahon, sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, man does not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Nire-remind ng Holy Spirit sa'yo yun. Tapos, may maaalala mo na, hindi pala sa pera lang nabubuhay ang tao.
pero nabubuhay siya sa Panginoon. Yun. So, you will be able to make a wise decision. Yan. Hindi dahil sa pangangailangan ng flesh, hindi dahil sa lukso ng dugo o sa lukso ng damdamin, pero based sa Word of God. Yeah? So, kailangan natin malaman ang Word of God kasi mahirap i-remind ng Lord kung hindi naman natin siya nabasa in the first place. Diba? So, next, finally, number 3, how to develop discernment is to cultivate a discerning mind. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, Sister Jen Ganda. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. So, the more that we study the Word of God, the more that our mind is being renewed. Amen. Binabago ng Panginoon yung ating pag-iisip. Kung dati ganito tayo mag-isip, pero kaka-Bible study natin, kakabasa natin ng Bible, nagbabago yung isip natin. Tapos nakikilala natin ng mas maigi ang Panginoon. Tapos nalalaman na natin kung ano yung mga gusto ng Lord. Parang sa pagkakaibigan, diba? Sobrang tagal nyo ng magkakaibigan, alam mo na kung ano yung gusto niya, kahit hindi pa siya nagsasabi. So ganun, the more that we spend time with God, the more that we spend time with the Word of God, we begin to see kung ano yung mga gusto ng Panginoon. Na hindi na natin siya kailangan pang pag-isipan ng malupit. Alam mo na ayaw ng Lord to. Ayaw mo na ganyan. Alam mo na diba? So, alam mo na pagka si Jen tumahimik na, last day mo na yun. Ganun, di ba? Ito, ang flavor ng gusto niya na coffee, ito na talaga. Kasi lagi-lagi mo siya kasama, ganyan. So, ganun din sa Lord, di ba? The more that we know God, the more that we know ano yung mga gusto ng Panginoon. And later on, hindi na natin kailangan pang ipilit yung gusto natin. Kasi alam na natin na hindi yung gusto ng Lord kung ano yung gusto natin. So, we begin to follow God. So, discernment. Yung mind natin, nagsisimula ng ma-renew, and then, the more that we practice, the more that we seek the Word of God, then He renews our mind to know what His good and acceptable and perfect will. Amen? So, yun ang discernment. So, gusto nyo ba magkaroon ng discernment? Amen. Amen. So, let us ask God now. Let us ask Him to give us discernment. No longer ourselves, but let us pray that God will give us wisdom sa lahat ng mga decision natin sa buhay. Amen. Praise God. So, mag-closing prayer na rin tayo. Pagtapos nito, kasi birthday celebration ni Jaja ngayon mahirap naman na magdalandalan tayo masyado. So, let us also close in prayer as meron ba kayong mga prayer request? Wala naman. Halika dito, Jaja, pag-pray ka na. Kasi alangan naman na birthday niya, tapos Sige, tumayo po tayo. Let us lift our hands towards Jaja. Father God, we thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness. As we heard about discernment, this is also our wish for ourselves and also our prayer for our brother, Jaja, oh God, that he will have discernment on the days of his life, that the enemy will not be able to deceive him, God, but let the eyes of his heart be open. Let him hear from you, Lord God. Let him hear your voice as he study your word. Continue to give him, to continue to renew his mind so that he will know your good and perfect will, O Lord God. Father, salamat po sa buhay ng aming kapatid na ito. Patuloy, Lord, na gabayan mo siya at patuloy na gamitin mo siya mightily for the glory of your name and expansion of your kingdom. Thank you, Lord, for the hands, the works of his hands, and we pray, Lord, na anuman po yung mga desire ng kanyang puso, patuloy na gabayan mo siya, Panginoon, until he reach them, O Lord, and give you the glory. And Father, we bless also his family. We bless also, O God, ang mga plano nila sa buhay, that truly, Lord, you will be the center of everything, O God. Sa inyo po namin binabalik ang papuri sa buhay na aming kapatid, O Lord, in Jesus' name. Amen. And Father God, we lift up ang bawat isa. Thank you, Lord, for this time.
We ask God that you continue to give us wisdom and discernment, and God, continue to bless His Bible study group, bless this house, and bless Sister Eden, who welcomes us palagi, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat isa, Lord, sa channel of blessing, and not only physical blessing, but the blessing of the Holy Spirit, O Lord, that through us, many people will come to the saving knowledge of our Lord Jesus. Lord, we entrust all these things to you. Lahat po ng napag-aralan namin, selyuhan mo siya ng banal na spirito, at even, Lord God, sa aming fellowship, O Lord, be in the center. Katulad ng sinabi mo, whether we eat or drink, may we do everything for the glory of God. And you all the glory, Father, in Jesus' mighty name. Amen. For this night, O God, that you have gathered us and fellowship, Lord. And we pray, Lord, that this food, O God, be blessed and cleansed, Lord Jesus. Lord, thank you that we will partake for tonight, O God. Let this food be a deep nourishment to our body, O God. And bless the person who prepared the food, O God. Give them, Lord, thousandfold of blessings, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.